Kapag napadpad ka sa pinakalihim at pinakamalayong lugar sa mundo, ay hindi ka na makakaalis pa doon. Dito sa mundo ay may mga lugar na napakalayo at sobrang hirap marating, kung saan kakaunti lamang ang nakapupunta. At ang paglalakbay patungo sa mga ganitong lugar ay nangangailangan ng matinding paghahanda at tapang dahil sa kanilang kalayuan at limitadong akses. Kaya kung pupunta ka dito ay mahalagang ihanda mo ang iyong sarili. Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga lugar na sobrang hirap puntahan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. North Sentinel Island, India. Ang North Sentinel Island ay isang maliit na isla sa Bay of Bengal na bahagi ng Andaman at Nicobar Islands sa India. May sukat itong 60 square kilometers, halos kasinlaki ng isang maliit na lungsod. Napapaligiran ito ng makapal na gubat at mga coral reef, kaya mahirap itong lapitan. Dahil dito ay isa ito sa pinaka-isolated at hindi napupuntahang lugar sa buong mundo. Sa isla na ito nakatira ang tribong tinatawag na Sentinelese. Sila ay isang napakatandang tribo na hindi pa nagkaroon ng koneksyon sa modernong mundo. Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon. Hindi sila nagsasaka o nagpapastol ng hayop. Ang ginagawa nila ay nanghuhuli ng hayop, nangingisda at kumukuha ng mga prutas o halaman sa gubat para mabuhay. Gumagamit sila ng maliit na bangka pero hindi sila lumalayo sa malalim na bahagi ng dagat. Ngunit walang nakakaalam ng eksaktong dami ng mga Sentinelese pero tinatayang nasa 50 hanggang 200 katao ang populasyon nila. Hindi rin nauunawaan ang wika nila dahil wala pang dayuhan ang nakipag-usap sa kanila ng matagal. Kahit ang mga kalapit na tribo sa Andaman Islands ay hindi rin nakakaintindi ng kanilang salita, na ibig sabihin ay matagal na silang hiwalay sa ibang grupo ng tao. Hindi nila gusto ang sinumang dayuhan o bisita sa kanilang isla. Itinataboy nila ang sinumang lalapit gamit ang pana at sibat. Noong ngang 1974 ay isang grupo mula sa National Geographic ang nagpunta sa isla para pag-aralan sila. Nagsama sila ng mga regalo tulad ng laruan, nyog, at kagamitan sa pagluluto para ipakita ang kanilang mabuting intensyon. Pero imbes na maging magiliw ay pinana sila ng mga Sentineles at ang direktor ng grupo ay tinamaan sa hita. Bukod dito, noong ding 2006 ay 2 mangingisdang Indiano ang napadpad sa isla matapos masira ang kanilang bangka. Pinatay sila ng mga Sentinelese at nang subukang kunin ang kanilang mga katawan ay pinana rin ang mga rescue team kaya hindi na nakuha ang kanilang mga bangkay. Number 2. Tristan da Cunha, South Atlantic Ocean. Ang Tristan da Cunha ay isang maliit na isla sa South Atlantic. Isa ito sa pinakaliblib at pinakamahirap puntahan sa mundo. Matatagpuan ito 2,800 kilometers mula sa South Africa at 3,700 kilometers naman mula sa South America. Dahil sa layo nito ay walang airport sa isla. Ang tanging paraan para makarating ay sa pamamagitan ng barko mula sa South Africa. Ang biyahe ay tumatagal ng 6 na araw. Maliban dito, ang isla ay may lawak na 98 square kilometers. Ito ay may bulubunduking lupa at may isang bulkan na tinatawag na Queen Mary's Peak. Ang bulkan ay may taas na 2,062 meters. Ang Tristan da Cunha ay may kasamang 3 maliliit na isla: Inaccessible Island, Nightingale Island at Gulf Island. Sa 4 na ito, ang Tristan da Cunha lang ang may naninirahan. Ang Gulf Island ay ginagamit para sa pananaliksik sa klima at kalikasan. Samantala, ang Edinburgh of the Seven Seas ang tanging baryo sa isla. May 238 na tao na nakatira rito. Karamihan sa kanila ay may British citizenship dahil ang isla ay sakop ng United Kingdom. Walang cellphone signal sa isla, pero may telepono at satellite internet. Pero noong 2024 ay nagkaroon ng Starlink internet, kaya mas madali na silang makipag-ugnayan sa ibang bansa. Wala silang malalaking tindahan, ospital o colleges. Ang mga bata ay nag-aaral sa isang maliit na paaralan. Kapag sila ay tumanda, kailangan nilang lumabas ng isla para makapagpatuloy ng pag-aaral. Gayun din, ang klima sa isla ay banayad pero maulan. Ang karaniwang temperature ay 15 degrees Celsius at bihirang umabot sa 25 degrees Celsius. Madalas malakas ang hangin at maulap ang langit. At dahil malayo ang isla sa ibang lupain ay maraming hayop at halaman na matatagpuan lang dito.
Ang Inaccessible Island at Gulf Island ay kinilala ng UNESCO bilang World Heritage Sites dahil sa kanilang natatanging wildlife. Maraming ibon, isda at hayop sa dagat ang naninirahan dito. Number 3. Point Nemo, South Pacific Ocean. Ang Point Nemo ay ang lugar sa dagat na pinakamalayo sa kahit anong lupa. Matatagpuan ito sa South Pacific, Southern Latitude at Western Longitude. Ang pinakamalapit na mga pulo dito ay ang Juicy Island sa hilaga, Motu Nui sa northeast at Maher Island sa timog. Ang bawat isa sa mga pulo na ito ay may layong 2,688 kilometers mula sa Point Nemo. Dahil dito ay isa ito sa pinakamahirap puntahan at pinakaliblib na lugar sa mundo. Maliban dito, ang pangalan na Nemo ay galing sa Latin na ibig sabihin ay wala o walang tao. Ang pangalan din ay hango kay Captain Nemo, isang karakter sa nobelang 20,000 Leagues Under the Sea ni Jules Verne. Ang Point Nemo ay natuklasan noong 1992 ng isang Croatian-Canadian engineer na si Hrvoje Lukatela. Gamit ang computer at GPS technology ay natukoy niya na ito ang pinakamalayong lugar mula sa anumang lupa sa mundo. Dahil sa sobrang layo nito ay mas malapit pa minsan ang mga astronaut sa International Space Station o ISS kaysa sa sino mang tao sa lupa. Ang ISS ay nasa 400 kilometers mula sa Earth, habang ang pinakamalapit na tao sa Point Nemo ay kadalasang nasa daan-daang kilometro ang layo. Kadalasan, ang mga mandaragat o mga manlalakbay sa dagat lang ang nakakadaan dito. Kaugnay pa nito, ang Point Nemo ay bahagi ng South Pacific Gyre, isang malaking bahagi ng karagatan kung saan halos walang agos ng tubig. Dahil dito ay kaunti lang ang sustansya sa tubig, kaya kakaunti rin ang mga isda at iba pang hayop sa ilalim ng dagat. Tinatawag itong isang biological desert o isang bahagi ng dagat na halos walang buhay. Dahil rin sa kakaibang katangian nito ay ginagamit ito bilang spacecraft cemetery o basurahan ng mga satellite at spaceship. Dito madalas ibinabagsak ang mga lumang satellite at space station para hindi makapinsala sa mga tao. Isa sa pinakasikat na halimbawa ay ang Russian Space Station na Mir na sinadyang pinabagsak dito noong 2001. Number 4. Oymyakon, Russia. Ang Oymyakon ay isang maliit na bayan sa Sakha Republic, Russia. Napapaligiran ito ng mga bundok at malayo sa ibang mga lungsod. Kilala ito bilang isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo na may naninirahan. Dahil sa matinding lamig, ito rin ay isa sa pinakamahirap puntahan. Ang pangalan ng Oymyakon ay galing sa salitang Iben, isang katutubong wika sa Siberia. May dalawang posibleng ibig sabihin nito. Ang una ay hindi nagyeyelong bahagi ng tubig dahil may mga ilog dito na hindi nagyeyelo kahit taglamig. Ang isa naman ay nagyeyelong lawa dahil sa sobrang lamig sa buong taon. Ang klima rito ay sobrang lamig. Noong February 6, 1933 ay naitala ang pinakamababang temperature na negative 67.7 degrees Celsius, isa sa pinakamalamig sa kasaysayan. Sa taglamig ay normal na bumabagsak ang temperature sa negative 50 degrees Celsius hanggang negative 60 degrees Celsius. Ang lupa rito ay permafrost o laging nagyeyelo, kaya halos walang tumutubong halaman. Sa tag-init naman, minsan ay umiinit ang panahon. Noon ngang July 28, 2010 ay naitala ang pinakamainit na temperature dito na 34.6 degrees Celsius. Ibig sabihin, napakalaki ng pagbabago ng temperature mula sa sobrang lamig hanggang sa mainit sa ilang araw ng tag-araw. Pero sa kabila ng lamig ay may mga taong naninirahan dito. Noong unang panahon ay dinadaanan lang ito ng mga pastol ng reindeer para bigyan ng pagkain ng kanilang mga hayop. Kalaunan ay may mga pamilya nang nanirahan dito at nagtayo ng maliit na pamayanan. Pero dahil sa klima ay hindi sila makapagtanim ng gulay o palay. Karamihan sa kanilang pagkain ay karne at isda. Madalas nilang kinakain ng hilaw na isda, karne ng baka, kabayo o reindeer dahil hindi ito madaling masira sa lamig. Marami ding bagay ang mahirap gawin dito. Ang mga banyo ay nasa labas ng bahay dahil nagyeyelo ang mga tubo ng tubig. Ang mga sasakyan naman ay dapat laging nakabukas dahil kapag pinatay ang makina ay hindi na ito muling mag-o-on. Ang mga paaralan ay isinasara kapag bumaba sa negative 55 degrees Celsius ang temperature dahil delikado ito sa mga bata. Number 5. Kootenay Park National Park, Canada. Ang Kootenay Park National Park ay isang napakalayong lugar na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Ellesmere Island sa Nunavut, Canada. Sa wikang Inuktitut, ang ibig sabihin ng Kootenay Park ay lupa sa tuktok ng mundo.
Ito ay isa sa pinakamalapit na bahagi ng Canada sa North Pole at pangalawang pinakamalaking national park sa bansa. May lawak itong 37,775 square kilometers at opisyal na naging national park noong 2000. Dahil sa napakalayo nitong lokasyon, ito ay isa sa pinaka-isolated na lugar sa buong mundo. Ang tanawin sa park ay kakaiba at halos hindi nagagalaw ng tao. Maraming malalaking glacier, matataas na bundok at malawak na disyerto ng yelo. Halos walang puno o malalaking halaman dahil sa matinding lamig. Napakahirap mabuhay dito dahil ang klima ay napakalamig at halos walang ulan. Sa taglamig ay walang sikat ng araw sa loob ng maraming buwan, habang sa tag-araw naman ay 24 hours ang liwanag ng araw at hindi lumulubog ang araw sa loob ng ilang buwan. Kahit na napakalamig dito, ay may ilang hayop pa rin na kayang mabuhay sa ganitong kondisyon. Makikita rito ang muskoxen, prairie caribou, Arctic wolves at Arctic hares. Mayroon ding mga ibon na dumadayo sa park tuwing tag-araw tulad ng gyrfalcons, long-tailed jaegers at semi-palmated plovers. Dahil sa kapal ng yelo ay kakaunti lamang ang tumutubong halaman. Kabilang dito ang mga lichen, Arctic willow at maliliit na grass na kayang mabuhay sa matinding lamig. Subalit ang kasaysayan naman ng tao sa Kuttinirpaak ay halos wala. Napakalamig at napakahirap mabuhay dito kaya kakaunti lamang ang nagtangkang manirahan. Pero may mga ebidensya na libu-libong taon na ang nakalipas ay may mga sinaunang tao tulad ng pre-Dorset, Dorset at Thule na minsang bumisita rito. May natagpuang mga tent rings at food caches na nagpapakita na ginamit ang lugar bilang pansamantalang tirahan. Gayun din naman napakahirap puntahan ng Kuttinirpaak National Park. Walang kalsada, walang hotel at walang permanenteng naninirahan dito. Ang tanging paraan para makarating ay sa pamamagitan ng eroplano mula sa Resolute Bay, isang maliit na komunidad sa Northern Canada. Number 6. Svalbard, Norway. Ang Svalbard ay isang grupo ng mga isla sa Arctic Ocean, malapit to sa North Pole. Bahagi ito ng Norway pero malayo ito sa mainland. Isa ito sa mga pinakaliblib at mahirap puntahang lugar sa mundo dahil sa sobrang lamig at matinding yelo. Matatagpuan ang Svalbard sa hilagang bahagi ng Norway, mga 930 kilometers mula sa mainland. Ang lawak nito ay umaabot sa 61,000 square kilometers na halos kasing laki ng buong Luzon. Binubuo ito ng maraming isla, pero ang pinakamalaki ay ang Spitsbergen, kung saan naroon ang Longyear Bayan, ang pinakamalaking bayan dito. Samantala, may dalawang kakaibang panahon dito, ang polar night at midnight sun. Ang polar night ay mula October hanggang February, kung saan hindi sumisikat ang araw at buong araw itong madilim. Habang ang midnight sun ay mula April hanggang August, kung saan hindi lumulubog ang araw kung kaya't kahit 10 oras ng gabi ay maliwanag pa rin. Dahil sa ganitong klima ay mahirap ang pagtatanim ng pagkain at iba pang normal na gawain sa ibang bansa. Gayun din naman ay kaunti lang ang mga taong nakatira rito at umaabot ng nasa 2,500 na tao lang. Ang karamihan ay Norwegian. Pero may mga Russian rin sa isang maliit na bayan na tinatawag na Barentsburg. Wala itong permanenteng mamamayan. Ibig sabihin ay walang taong ipinanganak dito na dito rin lumaki. Bawal rin manganak sa Svalbard dahil walang ospital na kayang tumanggap ng mga buntis. Dahil dito ay kailangan pa nilang pumunta sa Norway para doon manganak. Dagdag pa rito dahil sa lamig ay kakaunti lang ang mga hayop dito. Pero maraming polar bear, kaya delikado lumabas ng walang dalang baril o proteksyon. Mayroon ding Arctic fox na isang maliit na hayop na parang lobo, Svalbard reindeer na mas maliit kaysa sa ordinaryong usa at iba't ibang uri ng ibon. Sa dagat naman ay may makikitang balyena, seal at walrus. At dahil sa mahigpit na pagprotekta sa kalikasan ay bawal ang pusa sa Svalbard para hindi nila kainin ng mga ibon. Sa katunayan, ang Longyear Bayan ang pinakamalaking bayan dito. Number 7. Cape York Peninsula, Australia. Ang Cape York Peninsula ay isang malaking bahagi ng lupa sa pinakahilagang bahagi ng Queensland, Australia. Ito ay isa sa pinakaliblib at mahirap puntahang lugar sa mundo. Napapaligiran ito ng Gulf of Carpentaria sa kanluran at Coral Sea sa silangan. Ang pinakadulong bahagi nito ay tinatawag na Cape York na siyang pinakahilagang bahagi ng mainland ng Australia. Dahil sa layo nito ay kakaunti lang ang mga nakatira rito at mahirap din makarating lalo na kapag tag-ulan. Samantala, ang lupa rito ay malawak at karamihan ay patag. May ilan ding mabababang bundok tulad ng McIlwraith Range na may taas na 800 meters.
Sa katunayan ay may dalawang pangunahing panahon dito, ang tag-ulan mula November hanggang April at ang tagtuyo mula May hanggang October. Kapag tag-ulan ay madalas na bumabaha kaya lalong nagiging mahirap ang paglalakbay. Ang karaniwang temperature rito ay mula 18 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius depende sa taas ng lugar. Kaugnay pa nito, isa sa pinakamagandang katangian ng Cape York Peninsula ay ang likas na yaman nito. May mahigit 3,300 na uri ng halaman at 260 sa mga ito ay dito lang matatagpuan. Maraming bahagi ng lupa ang natatakpan ng kagubatan, damuhan at wetlands. Mayroon ding mangrove forest na nasa tabi ng baybayin na nagsisilbing tirahan ng maraming hayop. Karagdagan pa dito ay marami ring hayop ang dito lang matatagpuan tulad ng golden-shouldered parrot, buff-breasted button quail at lovely fairy wren. Mayroon ding iba't ibang reptiles tulad ng black-headed python, lace monitor at frilled lizard. Bukod dito ay matatagpuan din dito ang 60% ng mga paru-paro sa buong Australia, kabilang ang malalaking Cape York birdwing butterflies. Ngunit bago pa dumating ang mga Europeans ay matagal nang may nakatira sa Cape York Peninsula. Ang mga Aboriginal Australians ang original na naninirahan rito. May sarili silang kultura at tradisyon na hanggang ngayon ay kanilang pinangangalagaan. Ang unang European na dumating rito ay si Willem Janszoon, na isang Dutch navigator noong 1606. Siya rin ang unang dayuhan na nakatapak sa mainland ng Australia. Number 8. Itokorto-Ormiit, Greenland. Ang Itokorto-Ormiit ay isang maliit at liblib na bayan sa silangang bahagi ng Greenland. Isa ito sa pinakahiwalay at mahirap puntahang lugar sa buong mundo. Itinatag ito noong 1925 ng explorer na si Egnor Mikkelsen kasama ang humigit kumulang 80 na Inuit settlers mula sa iba't ibang bahagi ng Greenland. Ang pangalan nito ay nangangahulugang mga taga-malaking bahay sa lokal na wika. Dahil sa malayong location at matinding lamig ay kakaunti lang ang mga taong nakatira rito. Samantala matatagpuan ang Itokorto-Ormiit sa hilagang bahagi ng Kangertietibak Fjord malapit sa Greenland Sea. Napapalibutan ito ng Scoresby Sand, ang pinakamalaking sistema ng fjord sa buong mundo, at ng Northeast Greenland National Park, ang pinakamalaking national park sa mundo. Dahil dito ay maraming hayop ang makikita rito tulad ng polar bear, muskoxen at seal. Ang mga hayop na ito ay mahalaga rin sa pamumuhay ng mga tao sa lugar. Gayun din naman noong 2020 ay nasa 345 na tao ang naninirahan sa Itokorto-Ormiit. Dati ay mas marami ang populasyon pero unti-unting nabawasan dahil kakaunti ang trabaho at paaralan. Maraming kabataan rin ang lumilipat sa ibang bayan sa Greenland o Iceland para maghanap ng mas magandang oportunidad. Dahil kakaunti lang ang tao ay mahirap din makahanap ng ospital, paaralan at iba pang mahahalagang serbisyo. Sa katunayan ay napakalamig ng klima rito. Ang average temperature ay umaabot sa -5 degrees Celsius, kaya isa ito sa pinakamalamig na lugar na may naninirahan. Halos buong taon ay natatakpan ng yelo ang dagat, kaya mahirap bumiyahe papasok at palabas ng bayan. Karaniwang nagyeyelo ang dagat sa loob ng 9 na buwan kada taon. Dahil dito ay hindi madaling magpadala ng supply sa bayan. Sa kabila nito, ang isang malaking problema sa lugar ay ang pagbabago ng klima. Dahil sa global warming ay numinipis ang yelo sa dagat at natutunaw ito ng mas maaga. Nagiging mahirap ito para sa polar bears dahil kailangan nila ng yelo para mangaso. Dahil wala silang makuhang pagkain ay madalas silang napapadpad sa bayan at nagiging banta sa mga residente. At noong 2015 ay gumawa ng Polar Bear Patrol ang WWF para maprotektahan ng mga tao at maiwasan ang pagpatay sa mga polar bear. Number 9. Barrow, Alaska, USA. Ang Utqiagvik na dating kilala bilang Barrow ay ang pinakahilagang lungsod sa United States. Matatagpuan ito sa Alaska malapit sa Arctic Ocean. Dahil sa location nito ay isa ito sa pinaka-isolated at pinakamahirap puntahang lugar sa mundo. Walang mga kalsada na nag-uugnay sa lungsod na ito sa iba pang bahagi ng Alaska. Kaya ang tanging paraan para makarating dito ay sa pamamagitan ng eroplano o barko. Samantala, ang klima sa Utqiagvik ay napakalamig sa buong taon. Sa taglamig, ang temperature ay bumabagsak sa -30 degrees Celsius o mas malamig pa. Malakas din ang hangin kaya mas lumalamig ang pakiramdam. Ang lungsod na ito ay may kakaibang pangyayari na tinatawag na polar night at midnight sun. Tuwing November ay lumulubog ang araw at hindi na muling sumisikat sa loob ng 65 days.
Ito ang polar night kung saan 2 buwan na tuloy-tuloy na madilim. Sa kabilang banda naman tuwing May hanggang August ang araw ay hindi lumulubog sa loob ng halos 80 days. Ito naman ang tinatawag na midnight sun na nangangahulugang may araw sa buong magdamag. Ngunit sa kabila ng matinding panahon ay may humigit kumulang 4,500 na tao ang nakatira sa Utqiagvik. Karamihan sa kanila ay Inupiat na isang katutubong tribo sa Alaska. Ang kanilang kabuhayan ay nakasentro sa pangangaso at pangingisda. Mahalaga rin sa kanila ang pangangaso ng balyena, seal at isda dahil ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. At kahit malayo ang lungsod ay mayroon itong paaralan, ospital at iba pang facilities. Pero dahil sa location nito ay mahirap ang pagdadala ng pagkain, gamot at iba pang kagamitan. Dahil dito ay mataas ang presyo ng bilihin kumpara sa ibang bahagi ng United States. Maliban pa rito, ang Utqiagvik ay natatakpan din ng permafrost o yelo sa ilalim ng lupa na hindi natutunaw kahit tag-init. Dahil dito ang mga bahay at gusali ay nakatayo sa stilts o mga poste na nakataas mula sa lupa. Ginagawa ito upang hindi matunaw ang permafrost dahil kapag natunaw ito ay maaring bumagsak ang lupa at masira ang mga bahay. Dahil walang mga kalsadang konektado sa ibang lungsod, ay lahat ng pagkain at gamit ay dinadala sa pamamagitan ng eroplano o barko. Number 10. La Rinconada, Peru. Ang La Rinconada ay isang maliit na bayan sa Peru. Ito ay nasa taas na 5,100 meters sa ibabaw ng dagat, kaya ito ang pinakamataas na lugar sa mundo na may naninirahan. Dahil sa taas nito ay mahirap huminga at mabilis mapagod ang mga tao. Ang hangin ay manipis kaya maraming tao ang nahihilo at nakakaranas ng pananakit ng ulo. Dahil din sa taas ay malamig dito at may mga yelo sa paligid. Wala ring mga puno o pananim dahil hindi nabubuhay ang mga halaman sa ganito katinding lamig. Samantala mahirap puntahan ang La Rinconada dahil wala itong maayos na daan. Ang biyahe papunta rito ay mapanganib dahil sa matarik na daan at madulas na yelo. Madalas ding may mga landslide o pagbagsak ng lupa. Walang airport o tren dito, kaya ang tanging paraan para makarating ay sumakay ng truck o maglakad ng malayo. Dahil sa matinding taas, ay maraming tao ang nagkakasakit ng altitude sickness. Ang mga sintomas nito ay matinding sakit ng ulo, pagkahilo, hirap sa paghinga, at minsan ay pagsusuka. Gayun din naman, halos lahat ng tao sa La Rinconada ay nagtatrabaho sa pagmimina ng ginto. Ngunit ang sistema ng trabaho dito ay kakaiba. Tinatawag itong kachorreo kung saan ang mga minero ay nagtatrabaho ng walang sahod sa loob ng 30 days. Sa ika-31 day, sila ay binibigyan ng pagkakataon na kumuha ng bato mula sa minahan at umaasang may lamang ginto. Wala rin silang kasiguraduhan kung kikita sila o hindi, kaya ang kanilang kinabukasan ay nakadepende sa swerte. Dahil maraming naghahanap ng ginto ay dumarami rin ng mga tao sa La Rinconada. Dati ay halos 12,000 lang ang naninirahan pero ngayon ay tinatayang nasa 30,000 hanggang 50,000 na. Karagdagan pa dito ay mahirap ang buhay sa La Rinconada dahil walang malinis na tubig, walang kuryente at walang maayos na palikuran. Wala ring hospital kaya kung may magkasakit ay kailangan pang bumaba ng bundok para magpagamot. Dahil na rin sa pagmimina ay maraming chemical tulad ng mercury ang kumakalat sa hangin at tubig. Ang mercury ay isang lason na nakakasira ng kalusugan. Maraming tao ang nagkakasakit dahil sa maruming tubig at hangin.